Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iniwan, di ka papabayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus!
Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Glory to God. Kamusta po ang inyong weekends, mga kapatid? Kaya nga, no? Hindi updated. Galing kasi sa bakasyon si Mama Ched kaya ganyan. At welcome back din kay Tane. O, di ba? Mukha siyang rested. Oo nga. Parang masarap talagang magbakasyon ng matagal. Bakasyon grande, oo. At mukhang napahinga nga, At magandang umaga rin sa mga kapatiran po natin na kasama na natin umagang-umaga pa lang. Thank you, Lord. Napakaganda ng araw. Walang araw. Oo. Pero hayaan niyo pong ang panahon lang ang gloomy, Huwag po tayong sumabay sa panahon. Yan. Pwede natin gawing masaya yan kahit na-gloomy yung ating weather. Ang tawag dyan ay bed weather. Very hard to get out of bed. Kasi bed weather siya. Pero maraming salamat sa lahat ng mga kapatiran na nakakaunawa na ang bawat umaga natin belongs to Christ. Oo, kaya nandito sila palagi. Yan po yung mga matapat na lingkod ng Panginoon na kapag ka po tumunog na ng 8:10, nakalag-in na rin. Glory to God po mga kapatid sa inyong lahat. Okay, thank you Lord. Tayo mananalangin po muna. Panginoon, minsan pa po, paulit-ulit po kami at walang sawang magpupurit, magpapasalamat sa inyo sa kagandahang loob po na nararanasan namin sa inyo. Araw-araw, Lord, maski sa mga malilit na bagay, ipinapakita mo po kung gaano mo kami kamahal. Kaya maraming salamat po, Lord, sa mga bagay na yon na nagpapatunay po na hindi mo kami iniiwanan, lagi mo po kaming kasama, at maski yung mga maliliit na bagay sa buhay namin, Lord, detalyado ang inyong involvement sa buhay po natin. Kaya maraming salamat po, Lord. Sa umagang ito, nandito na naman po kami, Lord. We are again offering ourselves to you. Ready, Lord, for your use. At alam po namin, Lord, na kasama sa paglilingkod namin sa iyo ang maraming pribilehiyo, Lord. Kaya nagpapasalamat po kami. Pangunahan niyo po kami sa umagang ito at kayo po, Lord, ang mangusap sa bawat isa. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you, Lord. Naninibago ako, wala tayong question, wala tayong di ba, diretso na agad tayo ngayon sa ating pag-aaral. Narito muna ang ating verse of the week. Ang ating memory verse of the week po, nasa Ephesians 1:9. He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ. Ulitin natin, Ephesians 1:9. He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ. Yan, ang ating memory verse. Wala si Kuya Ernie, no? May prayer meeting sa Illinois. Uy, napahaba yata si Kuya Ernie. Sabihin nga natin sa kanya, ang haba-haba mo mag-prayer meeting, ha? Wala ka pa ngayon. Okay. Glory to God. Alam nyo, ako po'y na-excite dito sa ating series na gagawin na ito. Kasi, di ba, napag-usapan na natin nung una, yung getting ready, di ba? Mga kapatid, na-pumped up ba tayo doon? Nag-ano ba yun? Nag-encourage ba sa ating yun to get ready? Di ba unang-una, get ready to move. Sabi natin, kasi kapag nalaman mo ang kalooban ng Diyos sa'yo, kailangan you move in harmony with the Lord. Hindi po pwedeng may plano na siya sa'yo tapos nakaupo ka, maiiwan ka, kapatid. Tapos, susunod, get ready to see. Kailangan, nakikita mo kung ano yung gagawin ng Diyos sa'yo.
bukas ang mata mo. Kung hindi, mga kapatid, maiiwanan ka. Alam nyo, yung pangatlo, so na you get ready to move, tapos get ready to see. Alam nyo kung ano yung pangatlo? Ito yung gustong-gusto natin eh. Get ready to experience. Pero bago yan, yung get ready to experience, kasi may mga nagme-message sa akin. Sabi nila, Sister Ri, paano ba talaga nalalaman kung ano kalooban ng Diyos? Alam niyo po mga kapatid, nag-struggle po ako dyan nung ako'y nag-uumpisa pa lang kay Lord. Nag-struggle po din ako dyan sa kung ano ba talaga ang kalooban ni Lord sa buhay ko. Kasi alam nyo, ang akala ko po kasi, kapag may plano ang Diyos sa'yo, para pong may handout siyang ibibigay sa'yo ng step-by-step na guidelines kung paano mo gagawin yun. Tapos, kailangan ikaw bilang binigyan ka ng ganong guidelines, kailangan gaganapin mo siya in exact precision kung ano yung mga nakasulat. Kaya minsan, pag hindi mo nagawa, parang naiinis ka sa sarili mo. Naiinis ka sa sarili mo. Struggle din ako dyan. Ano nga ba talaga? Paano ko ba talaga malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? So, legit naman yung kanilang concern na yun, hindi ba? Na, paano ko nga ba malalaman? Kasi, sabi ko nga sa inyo, kailangan malaman nga muna natin bago ka makapag-ready to move. Hindi ba? Bago ka rin makapag-ready to see. Paano mo makikita? Hindi mo pala nalalaman. So, kailangan malaman muna natin. Alam nyo, pinapahirapan natin minsan ng sarili natin kung ano pa talaga ang kalooban at plano ng Diyos sa buhay natin. Pero ang totoo, mayroon po lang akong ibibigay muna sa inyo mga steps, mga kapatid. Kung papaano ba natin malaman, at least, di ba, makakatulong ito sa atin kung papaano po natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Hindi po kasi siya po pwedeng kagaya nung ine-expect natin na parang pamphlet siya na nakalagay doon step by step kung ano ang kalooban at plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi po. The plan of God is both static and dynamic. When you say static, naka-fixed and unchangeable. At the same time, it is dynamic. Bakit kanyo? Yung static na will of God, meron pong mga kalooban ng Diyos na makikita natin sa salita niya at yun ang plano niya sa atin na hindi kahit kailan magbabago. Like for example, maging free tayo, maligtas tayo. Number 1 yan, salvation natin. Static yan. Sa mabuti at sa masama, gusto ng Diyos maligtas ang lahat. Di ba? Hindi yan magbabago. Tapos, gusto niya, you are free from sexual immorality. Para sa lahat yan. Di ba? Gusto niya, mapagpatawad ka. Para sa lahat yun. At kahit kailan, hindi babaguhin ng Diyos ang isip niya doon sa mga plano na yun at kalooban niya na yun. Yun static. And it is also dynamic. Dahil, when you say dynamic, merong change. Nagpo-progress siya. Kasi ang kalooban ng Diyos ay may kinalaman sa bawat karakteristik at mga gifts na ibinigay niya bawat isang tao. At kaya yan progress kasi ang pag-alam natin at pagtupad sa kalooban ng Diyos sa buhay natin is a journey. Sinusundan mo siya. Individually, ang kalooban ng Diyos sa atin, mga kapatid, hindi po yung ibinagsak lang niya dyan sa'yo, tapos basahin mo yung manual na yan na yan, forever. Hindi. And that makes it more exciting. Kasi, yung kalooban ng Diyos, nadidiscovery mo siya every day. Hindi ba, mga kapatid? At ang kalooban ng Diyos sa atin ay hindi lamang nakafix na isang bagay lamang. Tapos yun na yun. Forever, dun ka na lang. Hindi. Sa ating mga manggagawa, na-experience natin yan, Parang tinawag ka sa isang ministry na ganito. For example, sa akin na lang. Nung una, ang akala ko, pag ako'y nag-full-time, pagpasok ko, magpe-preach na agad ako. Pero ang nangyari, ang plano pala ng Diyos sa akin, ay huhubugin ka muna niya eh. Yun yung tinatawag nating equipping.
i-equip ka muna niya para maging fit ka to do His will and to obey His plan sa buhay mo. Ang nangyari, mga kapatid, napunta ako sa daycare. Children's ministry, daycare yun, hindi lang yun sa children's ministry. Yung daycare na yun, natatandaan ko, ang aga-aga mong pupunta kasi ang morning devotion that time, 5:00 ng madaling araw. So, hindi pa ako dito nakatira noon. Galing pa ako ng BF Resort. So, kaming dalawa ni Sister Leonie that time, pupunta kami ng madaling araw. After ng morning devotion, mag-aalaga na kami ng mga anak ng mga workers. So, dahil nga may mali akong pananaw kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko, nahirapan ako doon. Sabi ko, gumraduate ako ng college. Sabi ko, marketing management, business administration, tapos ang ina-administer ko, mga bata. Tapos sabi ko, ano ba yan? Parang maglilingkod ako, sabi ko, tapos mag-aalaga lang ako ng mga anak nila. Oo, yaya. Alam mo, hindi ko na-enjoy masyado. Hindi ko na-enjoy masyado yung service ko na yun kasi nga mali yung isip ko. Dagdagan mo pa ng isang head namin na napakabait. That time, hindi ba? Tapos alam niyo, hindi ko maintindihan, mga kapatid. Kasi nga, pumasok ako ng merong maling perception kung ano ba ang pagtupad sa plano ng Diyos sa buhay ko. Parang ang nangyari noon, mamaya madadaanan natin kung ano yung nangyari na yon. So, nahihirapan ako. Ngayon, habang ako ay tumatanda kay Lord, tumatanda sa paglilingkod, yun nga mga kapatid, natutunan ko na hindi po siya something you learn early in life or early in your service kay Lord. Tapos natapos na doon. Mali. Hindi po pala. Hindi siya yung natutunan mo nung bata ka tapos okay na, tapos na. Hindi. Ang pagtupad sa kalooban ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, ay a lifelong pursuit. At kailangan magstay ka, it is a lifelong pursuit in order to stay in the exact center of His plan and His will. Lifelong pursuit. Kasi alam nyo, hindi tayo mapaperfect, hindi po natin magagawa ang plano ng Diyos sa buhay natin in exact precision. Kasi hindi tayo perfect. At tayo ay mga tao, marami tayong mga weaknesses, dami nating failures. Kaya ang pagtupad at pagdiskubre sa kalooban ng Diyos at plano ng Diyos sa buhay natin is a lifelong pursuit. Yun, nung natutunan ko yun, hindi na ako masyadong nag-struggle. Hindi na ako masyadong nag-struggle, mga kapatid. Ang ginawa ko na lamang po ay itong mga bagay na ito na pag-aaralan natin para makuha natin at matupad natin kung ano ang plano at kalooban ng Diyos sa buhay po natin. So, eto na po. For starters, mga kapatid, if you are interested in knowing God's will and plan sa buhay po natin, you or we must learn to walk with God. Ano na yan? Parang elementary, pero yung po talaga. You need to develop a relationship with the Lord. Bakit kamo? Plano niya at kalooban niya ang dapat sundin mo sa buhay mo. Ngayon, paano mo malalaman yun kung hindi mo siya kilala? So, kailangan mong mag-develop ng relationship with the Lord. Because Christianity, mga kapatid, is all about relationship, not just a religion. Kaya po, number 1 yun. Mag-develop ka ng relationship sa Panginoon. Hindi mo malalaman kung ano ang kalooban at plano ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka magbe-build ng relationship kay Lord. Malamang yan, mga kapatid, pag wala kang relationship kay Lord, ang matutupad mo na kalooban sa buhay mo at plano ay plano mo at kalooban mo, plus idagdag mo pa yung opinion ng maraming tao sa paligid mo. See, mga kapatid. So, you have to develop a relationship with the Lord. Now, kung nakapag-develop ka na ng relationship with the Lord, again, mga kapatid, it is also a dynamic relationship. Hindi siya static.
Hindi ba? So, napag-usapan natin. God's will and plan for everyone's life is static and dynamic at the same time. Hindi ba? So, ang relationship na dapat mabuild natin kay Lord is a dynamic one. It is a growing and progressing relationship. Kailangan mo siyang i-cultivate. Marami kasing mga tao, sabihin nila, uy, nakapag-develop ako ng relationship kay Lord. What are you doing for that relationship to grow? Para ka nagkaroon ng isang kakilala. Sasabihin mo, unang kita nyo pa lang, uy, friendship na kita, uy, best friend na kita. Hindi mo pa pwedeng sabihin na best friend mo na agad siya. Bakit? Kakakilala nyo lang? Wala pa nga kayong relasyon? Di ba? Nagkakilala pa lang kayo. Yung iba, uy, BFF na kita, sabi nung iba. Hindi mo po pwede yun. Ang isang relationship, for it to grow, you have to cultivate it. The same po yan kay Lord. Kailangan makultivate mo yan, mga kapatid. Bakit? Because you have to seek to know Him, not just seek to know about Him. Yan ang maraming mga Kristiyanong, so-called Christians nowadays. They know about Christ, but they do not know Christ. Magkaiba ba yun? Oo. Halimbawa, balita ko si ano ganyan daw yan. Halimbawa, si Kuya Ernie parang sabi nila noon, nandito ka na, kanina hinahanap kita. Ang tagal mong mag-prayer meeting ha. Late ka ngayon. So, ano ba yung sinasabi ko? Oo. You have to know Him, not just about Him. Kapag ka sinabi mong you know something about Christ, kilala mo lang siya dahil sabi ng iba. Ayun. I have heard of thee by hearing. You need to know Him, but now my eyes seeth thee. Yun. Oo. I have heard of you by hearing, but now my eyes seeth thee. Di ba yun dapat yun? Hindi yung know about Christ. Kasi maraming mga tao, ang dami nilang alam tungkol kay Kristo. Pero hindi nila kilala si Kristo. Kasi sabi lang nung iba, kailangan ma-experience mo siya. Kailangan you have to experience Christ. Hindi lang yung sabi lang ng iba. Natutunan mo lang. Alam nyo, natatandaan ko yung sharing ng isang youth sa Pangasinan, si Celica. Natuwa ako kasi sa murang edad niya, sabi niya, ako po yung nagpapasalamat kay Lord kasi sabi niya, sa murang kaisipan namin, namulat na daw kasi sila sa mga bagay tungkol kay Kristo. Pero sabi niya, ngayon po, nasasabi ko po na ang Diyos, ang pagkakakilala ko sa Diyos, hindi na lamang po yung ipinasa ng lola ko, na si Nanay Soseng, at yung mga tiyahin ko, kagaya nila Sister Sol, at Sonia, na naging worker din natin, hindi na lang po ipinasa sa akin ng lola ko at mga tiyahin ko, sabi niya, yung pananampalataya ko. Ang pananampalataya ko po ngayon ay nagpakita na mismo ang Diyos sa akin. Personal experience ko na, sabi niya, ang ginagamit ko ngayon. Kaya yung pananampalataya ko kay Kristo, personal na, hindi na yung na hand over to me yung pananampalataya na yun. Yun mga kapatid. So, you have to cultivate that relationship. And the best way to cultivate that relationship, spend time sa Word ng Diyos. Spend time in His Word, mga kapatid. Take time in prayer. Ano na yan? Elementary, pero nakakalimutan natin. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow. For that relationship to grow, cultivate it by reading the Bible, spending time in His Word. Take time in prayer, mga kapatid. Minsan, kung kailan tayo tumatagal sa ating pananampalataya, doon naman umiikse ang ating pananalangin. Dapat alam nyo, habang tumatagal tayo kay Lord, tumatagal din yung panalangin natin.
Bakit? Kasi by this time, dapat napatunayan mo na kung ano ang nagagawa ng matagal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kapag up to now po, ay hindi nyo pa na-experience kung ano ang kayang gawin ng pakikipag-ugnayan kay Lord, hindi ka may excite. Bakit? Wala ka namang nakukuha. Hindi ba? Pero kung alam mo at na-experience mo kung ano ang makukuha mo sa matagal na pakikipag-ugnayan kay Lord, you will get excited, mga kapatid. Matutuwa ka na kasi. Matutuwa ka na, mga kapatid. So, kasi alam nyo, it takes discipline to spend time in His Word, to take time in prayer. It takes discipline, mga kapatid. But, when you seek this discipline in your life, God will begin the first step in revealing His plan to you. Oo. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart, sabi, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will show you the right path. So yun ang word na gamitin natin para malaman natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Pangalawa, many times, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, we are seeking God's will sa buhay po natin ng ganitong pamamaraan. Isusulat natin ang mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Tapos, pagka nakaharap ka na kay Lord para makipag-usap, sabi, oh Lord, ito yung mga plano ko, ha? Pakistamp naman. Lagyan mo naman ng rubber stamp. Natatawa tayo dahil madalas po nating i-approach ang Diyos ng ganyan. Lord, ito po yung gusto kong mangyari. Lord, gusto ko sana ito yung maging trabaho ko. Lord, gusto ko po sana ito yung gawin mo sa buhay ko. Tapos sa ganitong pamamaraan, ha? Kasi hindi ko kakayanin yung pamamaraan na ginamit mo kay Jesus, ha? O kaya hindi ko kaya yung pamamaraan na ginamit mo kay Sister Sally, mamamatay ako doon. Mga kapatid, don't you think alam ng Diyos ang kakayanan mo? Siyang may lalang sa'yo. So, hindi mo po pwedeng turuan ng Diyos. Huwag po nating ilagay na ito yung plano ko, ito yung plano mo, plano ko, ito yung gusto kong gawin mo sa buhay ko, tapos paki-stamp mo na lang. Naku, mga kapatid, hindi po effective na pamamaraan yon to find God's will and plan in your life. Kasi, ito maganda. Bago po i-reveal ng Diyos ang will niya sa iyo, kailangan makitaan ka muna niya na you are committed to do whatever He wants you to do. Bakit pa mag-aaksaya ng panahon ang Diyos na i-reveal sa iyo ang plano niya? Nakikita naman niya sa iyo na wala ka namang interes na gawin kung ano yung kailangang ipagawa niya sa iyo. Sa mga simpleng bagay pa nga lang, di ka makasunod eh. Simpleng bagay lang, mga kapatid, di ka pa makasunod kay Lord. Yun nga lang sabing, walang mauupo sa dulong kanan. Dito kayo sa kaliwa, hindi mo pa magawa eh. So, kung ako ang Diyos, salamat na lang hindi ako ang Diyos. Patay kayong lahat. Pag ako ang Diyos, salamat na lang, hindi nga ako ang Diyos. Pero kung ako ang Diyos, i-reveal ko ang plano ko sa isang taong nakikitaan ko, maski sa maliliit na bagay na pinapagawa ko pa lang sa kanya, go na siya ng go, nang walang tanong. Ay, i-reveal ko talaga. Kasi alam na alam ko na gagawin niya kung ano yung plano ko sa kanya. Ilan po sa atin ang nagtatanong kay Lord, Lord, ano po ba ang gagawin ko? Tapos pag ni-reveal niya sa'yo, ay, ayaw. Parang ako, di ba, paulit-ulit ko sinishare dati noon. Sabi ko, Lord, finally, meron na akong nagustuhan sa mga nanliligaw sa akin. Kaso wala kay Lord. Tapos humingi pa ako ng word, binigay sa akin, you cannot be equally yoked with an unbeliever. O, di ba, sinara ko yung Bible. Ang ginawa ko, sinagot ko pa rin kahit na binigyan na ako ng word na ganun. So, ganun po tayo eh. So, kung ikaw nga ang Diyos, paano mo i-reveal sa isang tao na alam mo naman na hindi niya gagawin? Sayang naman. Sayang naman. God will likely be slow to show you His plan kung alam po niya na you will not likely do His plan anyway. Di ba? Nga, hindi mo naman eh. Kaya ang Romans 12:1 and 2 ang sabi, I beseech you therefore, brethren,
Offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Diba? Ang karugtong nun, so that you will know what His pleasing to God. You will know His perfect will, ang sabi po doon. So, ang Diyos po was willing to die for us. Di ba noon? He willingly died for us. Hindi lang po ba tama na we should willingly live for Him? Kasi He died for you, mga kapatid. He died for all of us. Nararapat po lamang na ang buhay po natin ngayon ay ipinapamuhay na natin na tungkol lahat sa Kanya. So when you surrender to Him, that is when He really begins to direct our steps. Kasi maraming mga tao gusto i-direct ng Diyos ang buhay nila, pero hindi naman sila surrendered sa Kanya. Malamang yun, di mo pa rin gagawin. Kasi a surrendered life is an obedient one. Sunod, marami pong mga tao seem to know what God's plan for their lives. Lahat po tayo yun, walang masama yan. But, sabi, kasi hindi ko naman alam na yan pala yung gustong ipagawa ng Diyos sa akin. Alam niyo kung ba't may nasasabi tayong ganun? Because we overlook that 98% of God's will was already written sa Biblia. Nandun na lahat. 98% ng kanyang plano sa buhay natin at kalooban niya ay nandito sa Biblia. Para saan yung 2%? Yun yung 2% na sinasabi ko sa inyong dynamic. 98% static dahil nandun na nakasulat na sa salita ng Diyos. Magpatawad ka, mag-tithes ka, free from sexual immorality, huwag kang, marami. Yun yung mga static na kalooban ng Diyos, naka-fix na yan, nakasulat na yan, hindi na pwedeng baguhin yan. And 2% is the dynamic dahil may kinalaman na ito sa relasyon mo sa Kanya. Sa relasyon mo sa Kanya. Hindi nga isang balsada na igaganon. Bakit? Hindi ka na magkukonsulta sa Kanya. Hindi ka na magdedepende sa Kanya. Hindi ka na magtatanong sa Kanya. Bakit? Ikaw na. Alam mo na lahat. Yung 2% hindi pa. Mga kapatid. So, 98% of His will is already written carefully dun sa word niya. And God is very clear about many aspects of His will. Basahin mo yung Word of God para sasabihin mong, hindi ko kasi alam Nandyan na yung kalooban niya, mga kapatid. Nandito na. Lahat na nandiyan na po. So, if we do not obey the things na ipinakita ng Diyos, na clearly, yun ang kalooban niya para sa'yo, sa salita niya, mga kapatid, ano pa mang information ang kailangan mo? Nandoon na nga. Kaya hindi mo alam kasi ayaw mong basahin ang salita ng Diyos. So, sundin mo muna kung ano yung na-perceive mo na nakalooban ng Diyos sa buhay mo. Nasa Bible. Sundin mo yun, mga kapatid. Lahat ng yun, sundin mo. At yung sinasabi nating dynamic na 2%, yan will follow. Sabi ko nga sa inyo, journey yan Journey po yan. I-reveal ng Diyos sa Kanya. The more you are close to a person, the more you will know kung ano yung mga gusto niya at mga ayaw niya. Di ba? Pati nga yung mga innermost secret ng isang tao, kapag sobrang close na kayo, nire-reveal niya na sa'yo. Bakit? Kasi mapagkakatiwalaan ka na niya. Nakilala ka na niya kung anong klase kang tao. Kaya, mas matutuwa siya ngayon na ilahad na sa iyo yung buhay mo kasi nakita na niya kung anong klaseng tao ka. Pero kapag the more na nakikilala ka niya, the more na napapatunayan niya na hindi ka mapagkakatiwalaang tao, kahit na sabihin mo noon, tagal-tagal na nating magkakilala, hindi mo man sinabi sa akin na ang favorite color mo pala, blue. Bakit? Ibig sabihin, hindi ka niya pinagtitiwalaan. Hindi ka pa niya pinagtitiwalaan. Kasi kapag pinagtitiwalaan ka na ng isang tao, ipapakita niya na sa iyo ang lahat-lahat sa kanya, pati yung pangit. Bakit? Kasi alam niya, tatanggapin mo siya kahit ano pa ang matuklasan mo tungkol sa kanya. Ganon din kay Lord, mga kapatid.
the more we get close to the Lord, the more na inire-reveal niya sa iyo ang mga plano niya para sa iyo. Sunod, mga kapatid, ang isang key component po to finding God's will is to seek the input of godly people around you. Alam nyo, may studies na we are a composite of five influential people in your life. You are a composite daw po. We are all a composite of 5 influential people in our lives. Ibig sabihin, yung 5 tao na malaki ang influence po sa iyo, yun ikaw. Yun ikaw. So, surround yourself with godly people. Kasi, whether you like it or not, huhubugin ka nung sinasabi nitong 5 tao na influential sa buhay mo. Huhubugin ka nun. Kasi, kahit paunti-unti ng mga traits nila, nakikitaan ka. Di ba minsan pagka, huy, para ka nang si ano magsalita. Di ba? May nagsabi ba sa inyo nun? Para ka nang si ano mag-preach. Parehas kayo ni anong mag-preach. Kasi, siya yung naka-influence sa'yo eh. So, piliin mo yun. Piliin mo yun. Kasi yung 5 godly people na yun, na magiging influential sa'yo, will guide you in finding God's will for you. At alam nyo ba, mga kapatid, na yung mga 5 influential people in your life na yan, ay nagbabago din. Di ba kasi, yung iba namamatay na. Oo nga, yung iba namamatay na. Yung iba, nawawala kay Lord. Hindi ba? May pinapalit din si Lord. Kaya we are a combination of many na mga tao na hinahayaan mo na pumasok sa buhay mo. Halimbawa, ang katapangan ko, nakuha ko sa tatay ko. Hindi ba? Ang yung maayos na pag-handle ng finances, nakuha ko sa nanay ko. Kasi ang tatay ko hindi ganun. Ang tatay ko, one day millionaire yun. Ang nanay ko hindi. Hindi ba? So yung mga ganun. Tapos pagdating naman sa spiritual life ko, nakapulot ako sa daddy, nakapulot ako sa mami, nakapulot ako kay pastor, hindi ba? Kung sino yung mga taong pinapapasok mo sa buhay mo, yun ang i-impluwensya sa'yo. Kaya may warning ito. Be careful doon sa ibinubulat-lat mo ang buhay mo at pinapapasok mo sa buhay mo. Be careful. Be careful. Kasi kapag ang taong hinayaan mo sa buhay mo na mag-impluwensya sa iyo ay yung taong mahilig makialam sa buhay ng ibang tao, mapapansin mo na lang ang sarili mo, minamatyagan mo na rin ang mga buhay ng mga tao sa paligid mo. Totoo yan. Kapag ang naging kaibigan mo mainitin ng ulo, naku kapatid, sasabihin mo, ba't ako nagkaganito? Hindi naman ako ganito dati Bakit? Hinayaan mo na may pumasok na ganong klaseng tao sa buhay mo. Kaya be careful mga kapatid. At yung mga tao na pinapapasok po natin sa buhay natin will aid us. Will guide us para po makita natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. So, choose to surround yourself with godly advisor na magiging instrumental in helping you discern, mga kapatid, God's plan for your life. Do not let ungodly people surround you, mga kapatid. Kasi madidiminish yung iyong perceptive eye pagdating sa spiritual na bagay kapag inalaw mo ang mga tao na hindi maka-Diyos na palaging kasama mo. Magiging, ano yung kasabihan na kung sino yung, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Totoo yun. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabihin, hindi naman ako nakikisama, sila lang nagchichismis. Pero kasama ka na nila kasi lagi. So kahit di mo ginagawa yon, sabi ng tao, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So,
Be careful. Proverbs 11:14, ang sabi, where there is no counsel, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Dagdagan natin, godly counselors. Ang sabi po dito, mga kapatid, no? The more ang church po is designed to help us greatly pagdating sa ganitong, hinahanap natin. Sa church mo mahahanap ang mga godly advisors. Amen ba? Sa church ba nakikita natin yung mga godly advisors? Yes, because the church is designed for that, para matulungan ka sa ganyan, mga kapatid. So, the more you involve yourself in the church, 'di ba, in the community of believers, the greater of chances na makakuha ka ng mga godly advisors that will help you discern God's will for your life. Sunod. Dami na niyan, mga kapatid, ha? Malalaman na natin yan. Sunod. Ang Diyos, kinreate po tayo to fulfill a specific role in this world. Hindi ka po ipinanganak dito ng wala lang. Trip lang. Wala pong ganon. Hindi ka ipinanganak dito dahil trip lang ng Diyos. Hindi po. Ikaw po, tayong lahat po, ay kinreate ng Diyos for a purpose. May role ang bawat isa sa atin. Sasabihin ng iba, parang wala naman ako. Parang wala naman ako. Hindi po. Kaya lang, mga kapatid, sabi nga, specific role. Baka mamaya, sinabi na naman ng Diyos sa'yo kung ano yung role mo. Kaya lang, ayoko yan. Ayoko ng role na yan. Nagluluto lang ako. Ayoko ng role na yan. Nagbubukas lang ako ng gate. Ay, ayaw ko yan. Kung yan ang role ko sa Kingdom of God, wag na lang. Kaya, hindi natin natutupad yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kasi alam nyo, mga kapatid, parang ako, di ba, yung sinabi ko sa inyo, niresent ko yun. Yung first assignment ko, hindi ko na-enjoy. Niresent ko. Bakit? Hindi ko gusto eh. Hindi ko alam na dinidevelop pala ako ng Diyos doon sa pinaglagyan niya sa akin doon. So, minsan, nire-reveal na naman ng Diyos kung ano yung kalooban niya sa atin. Ayaw lang natin. Kasi hindi natin gusto. Hindi natin gusto. Babagsak na naman tayo doon sa sundin ko na lang kung ano yung plano ko. Kasi pag ikaw ang nagplano, syempre gusto mo. Alam nga namang magplano ka nung ayaw mo. Kung paplanuhin mo, yung gusto mo, yung makikinabang ka, yung magiging komportable ka. Sino ba naman ang taong magpaplano na pahihirapan niya yung sarili niya? Wala naman, di ba? Kaya madalas nasusunod natin yung kalooban natin at plano natin sa buhay natin. Kung talaga pong seryoso tayo in finding God's will, mga kapatid, pay attention kung papaano ka winire ng Panginoon to do His will. Pay attention on how God has wired you. Kasi hindi siya lalayo doon. Hindi siya lalayo. Kung paano kanya winire, ano yung winire? Kung paano kanya binigyan lahat ng mga talents, gifts, hindi siya lalayo sa'yo doon. Sa paggamit niya sa'yo at sa kalooban niya sa'yo. Di siya lalayo dun, mga kapatid. At kapag ka po, so kinreate tayo ng Diyos for a specific role. At yung role na yon, nagagampanan mo, ay hindi kayang gampanan ng iba. Kasi ganun ka nilalang ng Diyos. Unique. Kaya nga individual, mga kapatid eh. Individually eh. Merong purpose ang Diyos sa pagkaka-create sa atin. Sa 1 Peter 4:10, ito, admonition ito ni Peter sa atin. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. So, ang Diyos has gifted every one of us to perform a special mission for which He alone created. Kaya nga, inililid ka niya doon eh. Kasi, siya rin naman ang gumawa noon. Tapos, ikaw rin naman ang nilalang niya to fulfill that.
Ang amazing, di ba mga kapatid? Pagka inisip mo ang pagkakagawa ng Diyos sa atin, tapos swak na swak ka doon sa plano niya na yon, amazing yun. What's not amazing is, tayo ay nilalang ng Diyos nang meron siyang purpose sa atin, nilalang lang tayo, pero kapag ka, parang yung potter and clay, sasabihin nung paso o pot na ginagawa, ay, wag mo akong gawing ganyan. Kung tutusin, kung suplado si Lord, ay wala akong pakialam sa gusto mo, basta ito gagawin ko sa iyo. Hindi ba? Kung suplado si Lord, ganun eh. Pero hindi eh, buti na lang, hindi, di ba? Sabi ko sa iyo, buti na lang, hindi ako ang Diyos eh. Kung hindi, habang ginagawa kita na ganun, tapos umano, nilamutak na lang kita na ganun eh. O kaya pinitpit na lang kita na ganyan para wala nang hubog na magawa sa iyo eh, hindi ba? Pero thank you Lord talaga. Magpasalamat nga kayo, hindi ako ang Diyos. So mga kapatid, when we seek to discover God's will for our life, pay attention on how He has gifted you. Kung wala kang talent sa pagkanta, mga kapatid, huwag mong ipilit sa Diyos na, Lord, pwede bang ihubog mo ko na maging music minister? Hindi ba? Huwag mong ipilit. Kaya minsan di mo na i-enjoy ang service mo kay Lord kasi pinipilit mong gawin yung hindi pinagagawa ng Diyos sa'yo. Tas ayaw mong gawin yung pinagagawa niya sa'yo. Hindi mo tuloy na i-enjoy. Kaya sasabihin, ano ba talaga kalooban ng Diyos sa akin? Kapatid, sinabi na nga niya sa'yo eh. Kaya lang ayaw mong gawin. Pinipilit mo yung gusto mo. Hindi ba? Tapos, yung pinipilit nating gawing preacher, yung mga taong pag tumayo pa lang sa harapan, nanginginig na. Maaaring ang plano ng Diyos para sa kanila ay iba. So wag mong i-pattern. That is why marami po sa atin na di-disappoint because we are always making other people as our pattern sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kumbaga parang, ay sa kanya, ganyan ang pagkaano ni Lord sa kanya. Dapat ganyan din ako. Kaya marami tayong disappointment sa service natin kay Lord. Kasi sasabihin natin, wala, lagi na lang akong bumabaksak dyan eh. Baka naman kasi hindi pinagagawa sa ni Lord, paulit-ulit mong pinipilit na gawin. Eh dahil nga hindi pinagagawa, hindi kalooban ng Diyos sa'yo, hindi plano ng Diyos sa'yo yun, sa spirit mong ginagawa, lagi kang nagfe-fail doon. Yan, disappointed ka tuloy. Oh, you will end up not serving God at all. Kapag ka ganun. Eh kasi bakit? Hindi ka na naliligayahan. Try mo muna kapatid, sundin kung ano yung pinapagawa ni Lord sa iyo. No? Try mo. Kaya, ito pang isa. Winal ka ng Diyos na magaling ka sa bagay na yon, pero hindi mo ginagampanan ng maayos, nasasayang yung talent na meron ka. Nasasayang. Sayang. Di ba kung ako lang ang marunong ng ganyan, ang dami ko nang nagawang ganito. Di ba? Di ba minsan, halimbawa, kung ako lang sana ang gift ni Lord ng marunong sa ganito, ano ba, marunong tumugtog, ang dami ko ng kanta sana. Because, ba't nasasabi na ganon? Minsan kasi, winay ka ng Diyos for that purpose, pero hindi mo nagagawa. Bakit? Busy ka doon sa mga bagay na hindi pinagagawa ng Diyos sa'yo. Pero yung bagay na winay ka ng Diyos to do, you are not doing it. Nasasayang, wasted talent and gift. Bakit? Hindi kasi nagagawa para sa glory ng Diyos. Yun, mga kapatid. The good news is, kapag ka po pinagagawa at kasama ito sa plano ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, automatically, you will be good at that task. Oo. Tapos minsan, di ba, sasabihin mo, kaya ko palang gawin yun? Bakit? Kasi kapag ka ito ang plano ng Diyos na ito, paulit-ulit nating sinasabi, kapag ito ang pinagagawa ng Diyos sa'yo, He will equip you with everything you need to fulfill that will and plan. I-equip ka niya yung mga bagay na hindi mo inakala na kaya mo palang gawin. Magugulat ka pati ikaw sa sarili mo.
Why? Because nagsubmit ka na sa kalooban ng Diyos. It is not you anymore working in your life. It is God. Because it is His will you are pursuing, not your will na. Yun. Alam nyo, pagka umabot na tayo dun sa ganung point, naku, parang minsan wala ka ng break. Dire-diretso na yung paggawa ng kalooban ng Diyos. Matutuwa ka na kapatid kasi unti-unti nang umaayos ang lahat sa buhay mo, nagiging masaya na ang paglilingkod mo sa Kanya. Bakit? Nakita ko na. Nakita ko na kung ano talaga ang pinagagawa ng Diyos sa akin. At pag ginawa mo na kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo, yan. Palagi ko bukas na natin may yon. Yung ano ka na ready ka na to experience. Kaya na-excite ka na, pero bukas na yon. Bukas na yon. Okay. Sunod. So, tignan mo kung paano ka winner ng Diyos, mga kapatid, kasi hindi siya lalayo doon. Kung ano yung gift na binigay niya sa'yo, kung ano yung talent na binigay niya sa'yo, yan din ang gagamitin niya. Kung paano kanya gamitin sa kaluwalhatian niya para sa kaluwalhatian niya. Tapos susunod, mga kapatid, pakinggan mo palagi ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Pakinggan mo palagi kung ano ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Alam niyo kung bakit? Wala pong hinangad. The Spirit that is in us, inilagay ng Diyos sa ating mga mananampalataya, wala pong hinangad yan kung hindi ang laging makipag-ugnay sa ating Ama sa Langit. At wala pong hinangad yan kung hindi turuan kanya kung papaano mo magampanan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pakinggan po natin, mga kapatid. It's time to take time to listen to what God might have to say to you through the Spirit. Kayo po ba, mga kapatid, ay naka-experience na during your devotion kay Lord, alam nyo, magsulat kayo. Tip lang ito During your devotion kay Lord, kumuha ka ng notebook. O kung hindi ka na nagda-notebook, kunin mo yung sumulat ka, gumawa ka ng mga question sa buhay mo. Questions. Questions like, Lord, ano ba ang will mo? Next step, sa karir ko, sa mga nagtatrabaho. Sa mga lingkod ng Diyos, Lord, ano ba ang next step sa ministry na pinagkaloob mo sa akin? Sulat mo lang yung mga yan. Na-experience nyo na ba yun, mga kapatid, na kapag ka naumpisahan na may sinabi sa'yo si Lord, susulat mo, wala nang tigil, tapos biglang nakakailang page na ka na, para bang ikaw na, Lord, pagod na po ako. Tapos pag tinignan mo kung yung sinulat mo, nakailang page ka na. Na-experience nyo ba yun, mga kapatid? Yun kasi yun, dahil nagkaroon ka ng desire to know His will at nakita ng Diyos na kapag ka ibinigay niya sa iyo yung will niya na yun, tutuparin mo, walang tigil yun, kapatid. Kaya minsan parang kahit nagkabing-gabi na, ang galing, ang ganda, sobra, ang ganda-ganda, mapapaganon ka. Bakit? Kasi natuwa ka Ang daming nireveal ng Diyos sa iyo habang nakipag-ugnayan ka sa Kanya. So, I encourage you this year, baguhin po natin yung devotion natin kay Lord. Shut your mouth. Try to shut your mouth, mga kapatid, and listen to Him. Listen to Him. Alam niyo, pag na-experience niyo yun nga yung nakaka-encourage sa'yo to do more devotion. Kasi, kapag na-experience mo yun, parang yung euphoria doon sa ganong sitwasyon na ugnayan niyo ni Lord, sa susunod gusto mo pa. Gugustuhin mo pa ulit. So, meditate nyo yung mga ibinigay sa atin ng Panginoon kasi with clarity, minsan magugulat ka kung saan galing yung mga sinusulat mo Siyempre kay Lord yun, mga kapatid, kasi siya lang naman ang kausap mo noong time na yon. Sabi sa John 10:27, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, kapag pag kilala mo na ang boses ng Diyos, kapag kilala mo ang boses ng taong malapit sa'yo, hindi ba,
kahit nakapikit ka, kahit nasa malayo siya, alam mo na, ay, boses ng asawa ko yun ah. Di ba? Boses ni ano yun ah. Kasi kilala mo yung boses pa lamang. Tayo po, mga kapatid, kilala po ba natin ang boses ng Diyos na nagsasalita na sa atin? O mamaya, sumisigaw na. Kasi ang isang taong kilala mo ang daddy ko dati, nung maliit ako, hindi ko alam kung bakit kaya kong i-distinguish yung sipol ng tatay ko. Kesa yung sit-sit niya ng yung ganon, na pag narinig ko yun, alam kong tatay ko yun, tapos manginginig na ako. Uuwi na ako kasi hindi po pwedeng hindi. Hindi ko po malaman kung bakit. Maybe it's the familiarity, no? Na ano pa lang, sit-sit pa lang yun ang tatay ko. Wala pa, hindi pa niya tinatawag yung pangalan ko. Yung pa lang, yung ganun pa lang niya, alam ko na tatay ko yun. So, sa tatay natin sa mundo, yung sit-sit pa lamang, alam na natin na, naku, sit-sit ng tatay ko yun ah. Kay Lord po kaya, minsan, sumisigaw na ang Diyos sa atin. Sumisigaw na ang Diyos sa atin. Wag dyan, malalaglag ka. Hindi pa rin naririnig. Kaya ang nangyayari, laglag ka ng laglag sa pamumuhay mo spiritually. Wag dyan, mabato dyan. Pinipilit mo, Lord, mas madali ito. Yun, dapa ka ng dapa. Tinuturuan ka niya kung ano ang way na maganda, pero mas gusto mo pa rin yung mabatong daanan. Mas gusto, ewan ko ba mga kapatid, paulit-ulit tayo doon sa mga, napatunayan naman natin na yung pamamaraan na yung palpak. Pero bakit inuulit-ulit natin? Such insanity on our part, no? Paulit-ulit ginagawa natin. Alam naman natin kung ano yung magiging kababaksakan. Bakit kaya ganon? Kasi pinipilit natin, gusto natin patunayan sa sarili natin, maski kay Lord na, ito yan Lord. Sabi ko sa iyo naku, huwag niyo pong gawin kay Lord yun, mga kapatid. Dahil ang Diyos, nandoon na sa kinabukasan natin. Nakita na niya yung kinabukasan natin, kaya hindi niyo pwedeng lokohin ng Diyos at hindi rin natin pwedeng turuan ng Diyos, mga kapatid. Now, sunod, konti na lang to mga kapatid. Ang Diyos often clearly demonstrate His will and plan sa buhay po natin by lining up the circumstances in obvious ways para matupad natin yung kanyang kalooban. So, ano ang ibig sabihin nito? Take a look at your circumstances. Kasi, para matupad mo ang kalooban ng Diyos sa'yo, He will orchestrate yung mga circumstances surrounding you to help you fulfill that plan. Kaya lang minsan, nagbubulag-bulagan tayo. Nagbubulag-bulagan tayo, mga kapatid. Baka kailangan na nating magsalamin. So, nila-line up niya yan, mga kapatid. The same way, tingnan mo ha, ang Diyos, nila-line up niya yung mga kailangan mong gawin at nila-line up din niya yung mga hindi mo kailangang gawin. Hindi ka hahayaan ng Diyos na bibigay lang niya sa'yo yung mga dapat mong gawin tapos hindi niya paaalam sa'yo yung mga hindi mo dapat gawin. Parehas niyang nila-line up yan. Yung mga dapat at hindi dapat. That is why, hindi ba, over the years, mga kapatid, ewan ko po sa inyo, pero ako, na-discover ko that the Lord is good at closing doors when it is not His will for you. Ngayon, pag closed door, huwag mong balyahin. Ang mahirap sa atin, close na yung door, binabalya pa rin natin. Hindi ko naman po, again, mga kapatid ha, papasok na naman dito yung yung pagiging dynamic ng will of the Lord sa atin. Bakit dynamic? Hindi po lahat ng mga sinasabi nating closed door ay ang Diyos ang nagsara. Sometimes, in doing God's will, Satan will close doors. Na ang akala mo, sinara na ng Diyos yun. Nakita niyo po kung gaano ka-importante yung number 1 na you have to develop a relationship with the Lord. Dahil kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, sasabihin mo, ay hindi si Lord yan. Go on. Si Satan yan.
Bakit? Kasi kilala mo ang Diyos na hindi niya gagawin yun eh. Ay, hindi yan gagawin. Kilala ko yan. Kilala ko si Lord. Hindi niya yan gagawin. Si Satanas yan. Tumuloy ka. Hinahadlangan ka lang yan para hindi mo magawa yung kalooban niya. So, you see, kaya nga sabi ko sa inyo dynamic eh. Hindi po pwedeng, eto yan, sinara, forever, ang Diyos ang nagsasara. Hindi po. May mga kalooban ng Diyos, nakahadlangan naman ni Satan na you have to push that door para magawa mo naman ang kalooban ng Diyos. Ay, napaka-importante po talaga ng relasyon kay Lord. Sobrang importante po nun. Kasi kung hindi, kung wala kang relasyon kay Lord, para kang nagpipiko. Step, no. Step, yes. Parang ganun ang mangyayari. So, take a look at your circumstances, mga kapatid, ha? Dito po sa Acts 16, 6-10, sabi, alam nyo ba na hindi lang tayo ang merong mga ganyan? Even Paul, si Paul po ay naka-experience ng maraming closed doors na talagang pinasok niya. Bakit? Kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Hindi si Lord yan, hindi si Lord yan. Ang dami nito, mga kapatid. Tignan ninyo yung sinabi niya sa Acts 16, 6-10. Kaya yung sinabi ko rin sa inyo kanina na makinig ka sa Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Now, when they have gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. So, tignan nyo ito. Ito yung isa sa not to do na ginagawa ng Diyos sa atin. Magaling ang mag-preach Hindi lahat ng, di ba mabuting bagay ang mag-preach? Hindi lahat ng mabuting bagay ay kalooban ng Diyos. Minsan, sige ka ng sige. Hindi ka naman pinagpipreach dyan. Gusto mo pumunta dyan, magpipreach ako dyan. Hindi naman sinabi sa'yo ng Diyos. Sino yung ay sige, wag na lang natin pag-usapan yun. Baka di ba merong mga hindi, pinapupunta ako ng Diyos dyan. Susugod ako dyan. Iko-convert ko silang lahat dyan. Nagpunta siya doon. Anong nangyari? Ginawa siyang hostage. Oo, ginawa siyang hostage. Kung talagang ang Diyos, di ba, nahirapan kaya siya doon? Kung talagang ang Diyos ang nagpadala sa doon, dapat prepare niya yun, di ba? Di ba? So minsan, merong mga ganun ang Diyos. Na, wag. Pag sinabi niyang wag, wag ka. Wag mong ipilit. Wag mong ipilit. So, in finding God's will is a combination of all the things na nabanggit ko po ngayon. Mga kapatid, hindi ka po pwedeng, again, sinasabi natin lagi, hindi mo po pwedeng ikahon ang Diyos. Kailangan mong makinig sa Kanya, maging close sa Kanya, at sasabihin niya sa iyo on a day-to-day basis kung ano ang kalooban niya para sa iyo sa araw na ito. Ano ba ang dapat mong gawin to fulfill that plan sa buhay mo? So, mga kapatid, He uses open doors and sometimes He closes them, hindi ba? So, the next time po na iisipin natin o magpaponder tayo kung ano ba ang kalooban at plano ng Diyos sa buhay natin, encourage ko po kayo na tignan natin in the light of all the things na nabanggit ko kung papaano natin madidiscover ang plano ng Diyos sa buhay natin. Use this principle, mga kapatid. And isa lamang po ang masasabi ko sa inyo. When you sincerely and earnestly seek His will, you will find it. You will find it. Hindi po tayo maliligaw. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos sa atin, maging clear ang direction kung paano natin matupad ang kalooban niya sa buhay natin. Lagi pong may plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin, and it is always good. Kaya, try to discern kung ano po yun and ask the Lord. Hingin mo sa Kanya, kapatid. Mag-pray ka sa Kanya. Hindi niya pwedeng hindi i-reveal yan sa'yo. Kasi para sa glory niya yan Kaya i-reveal niya yan sa iyo. So tomorrow, eto na. In-apply na ngayon natin ito, mga kapatid. Kung papaano, di alam na ngayon natin. Now get ready to experience. Tomorrow yan. How can I get ready to experience na itong plano ng Diyos sa buhay natin? Tomorrow po yan, mga kapatid. Abangan po natin, ha? So, for today, happy birthday, Mr. Ed.
Babanggitin ko pa rin birthday mo ngayon ha, kahit kahapon, kasi hindi ako nakakain ng McDo mo eh. May second batch. May pa-McDo pala si Mayor kahapon. Hindi. Yung hindi nakasama kagabi, ngayon daw? Grabe naman yan. Galing-galing naman. Tignan ninyo, na-discern niya yung plano ng Diyos sa kanya, sa birthday niya. Sinunod. Huy, tignan mo, ang daming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa'yo. Di ba? Lahat sila nang nakakain kagabi, sabi nila, thank you Lord, bless mo pa si Minister Ed. O di ba? Ang daming dahil sa'yo, you caused everyone to give glory at to give thanks to God. Now, cause us to give thanks to Him also sa araw na ito. Uy! Mas maganda pala sa amin. Kenny Rogers daw sa amin. Kay Roger lang pala. Kay Roger pala, hindi Kenny Roger. Happy birthday kay Sister Sara Abena. Sara de Guzman Abena. Happy birthday, Sara. Kay Sister Ayi Villavicencio. Sister Nikki Handok. Hindi ba Jandok? Mas maganda, Nikki Jandok. Parang Sally Jugilon. Sister, good morning, Ameng. Si Ameng nakakatawa. Pagka binabati ko daw siya, good morning, Ameng. Sabi daw niya, bakit naman kasi binigay na pangalan sa akin pang matanda? Sabi daw niya, ano ba tunay na pangalan ni Ameng? Ramen? Ramen? Ramen! Kaya pala malusog si Ameng eh. Ang pangalan niya, Ramen. Hello, Ameng. Yan. Happy birthday din kay Sister Tonet Antonia Corrales ng Hawaii. Sister Tonet, happy birthday po sa inyo. Sister Tonet Marquez and Brother Enzo Dacles. Belated happy birthday kay Sister Marian Rayray. Kay Sister Glono Garcia. And happy anniversary kay, pakitaas, Jami. Jami? Brother, hindi. Ayan. Happy anniversary kay, Joby and Erica. Happy anniversary, Jobs, Eka. And belated happy anniversary din kay Brother Alan and Sister Gemma Balester. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday po and happy anniversary sa inyong lahat. Ayan. Bilang pagwawakas po, narito po ang ating repeat new song of the week. Dakilang Manggagamot, at compose po ito ni Brother Jeff Borja, na magpapakain din. Arranged by Brother Daniel, and this time, interpreted by Brother David Belmonte. So see you tomorrow mga kapatid. God bless you all.
Diyos, pangalan mo'y Jesus, dakilang manggagamot at tagapagligtas. Ang sa'yo'y nagtitiwala ay di mabibigo. Ang sa'yo'y naniniwala ay di mapapahiya. Ikaw ang aming Diyos, pangalan mo'y Jesus, dakilang manggagamot at tagapagligtas. Ang sa'yo'y nagtitiwala ay di mabibigo. Ang sa'yo'y naniniwala ay di mapapahiya. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko. Dahil mahal kita. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko. Dahil mahal kita, dahil mahal kita, Jesus, mahal kita.
Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2.